tayo po ay dadako sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Our sermon text will be coming from the book of Jeremiah. Ang atin pong mga talata ay manggagaling sa kabanatang 31 verses 31 hanggang verse 34. Again, it's Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Babasahin ko po siya mula sa MBB translation. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito hindi katulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Ito po salita ng ating Panginoon, nawa po ang bawat isa sa atin ay mapagpala ng mga talatang ito. So, samahan niyo po ako sa panalangin as we ask the Lord for guidance as we journey through the text. So let's pray. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na muli mo pong ipakita at ihayag sa amin ang iyong salita bilang iyong paraan upang pakainin at bigyang kapahingahan ng aming kaluluwa. Gawin mo po na ang mga bagay na ito ay siyang maging daan upang mapagyaman ang aming pananampalataya sa iyo. At ihanda rin kami nawa sa pamamagitan ng mga talatang ito na makibahagi sa isang biblikal na paraan sa banal na hapunan maya-maya lamang. Gabayan mo po ako bilang mangangaral, iiwas mo po ako sa iba't ibang pagkakamali upang makinabang ng gusto ang iyong minamahal na kawan. Ganun na rin, Panginoon, na bagamat ako ang mangangaral, patuloy mo ipaalala sa akin na ako man nangangailangan ng mga bagay na aming makukuha mula sa teksto na ito. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan, ilayo mo po kami sa lahat ng kaabalahan. Help us to focus on you as we listen to the preaching of your word. At sana maging bunga nito ay kaluwalhatian at kapurihan sa iyo. Muli mo po nawa, Panginoong, pakilusin ng iyong banal na espiritu upang gamitin ang iyong salita upang ipakita sa amin ang dakila mong anak. Marami pong salamat o aming Panginoon sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo ay pansamantala na naman na nagkakaroon ng break sa ating current series in 1 Corinthians upang sa pamamagitan ng mga talatang nasa ating harapan ngayon in the book of Jeremiah ay muli natin mapagnilay-nilayan ang mga bagay patungkol sa biyaya ng Diyos, particularly upang magkaroon tayo ng tamang kaunawaan pagdating sa ibig sabihin ng bagong tipan. What does it mean for us to know and to grasp the deepness of the New Covenant? Ito ay mahalaga sapagkat sa pagdaraos ng banal na hapunan, ang ating inaalala ay ang pagtataguyod ng ating Panginoon ng bagong tipan sa pamamagitan ng pagdating ng kanyang anak na si Jesus at sa kanyang persona ay tapusin niya ang nakalaang gawain na ibinigay sa kanya ng Ama upang itaguyod ang bagong tipan. So, it is best to understand what the New Covenant is because it is the point of the celebration of the Lord's Supper. At sa ating tinitingnang teksto ngayon, ito ay nagpapakita sa atin ng isa sa mga event sa lumang tipan na kung saan ay ang ating Panginoon ay direktang nagpahayag ng kanyang pangako na kanyang itataguyod ang bagong tipan sa takdang panahon. Ngayon sa ating panahon ngayon, tayo ay nasa panahon na kung saan ang mga bagay na ito ay nabigyan ng katuparan. Subalit ang ating titingnan ay yung mga panahon na kung saan ang ating Panginoon ay nagpapahayag ng pangako ng kanyang pagtataguyod ng bagong tipan. Now, a few background about the book of Jeremiah. Una sa lahat, we have to look into the prophet himself. Ngayon, si Jeremiah ay tinawag ng Diyos bilang propeta. Ito'y mga bandang 627 BC. At ang kanyang naging ministeryo ay mahigit 40 taon. Ngayon, hindi naging madali ang kanyang ministeryo sapagkat ibinasura ng mga tao ang kanyang mga mensahe. Ang mensahe niya patungkol sa pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At maging ang kanyang mga kababayan doon sa Israel ay nagplano laban sa kanya at siya ay paulit-ulit na pinagmalupitan ng mga ito. Nanatili siyang walang asawa bilang pagtugon sa utos ng Diyos sa kanya, na manatiling walang katuwang sa kabuuan ng kanyang buhay lalo na sa kanyang ministeryo. At matapat at buong tapang siyang nangaral ng salita ng Diyos. Subalit,
Dalawa lamang ang naging mananampalataya na bunga ng kanyang ministeryo. Una ay si Baruch na naging kanyang tagasulat at si Ebed-Melech, isang yunukong taga-Ethiopia na naglilingkod sa hari. At ang aklat ng Jeremiah ay tinakda sa panahon ng kaguluhang pangpolitika matapos ang pagbagsak ng mga Assyrians at ang pag-angat ng mga taga-Babylon. Sa panahon ng buhay ni Jeremiah, ilang grupo ng mga Hudyo ang ipinatapon na sa Babylonia at winasak ang templo. Ngayon, pag tiningnan natin yung unang chapter ng Book of Jeremiah, doon natin makikita kung saan tinawag ang ating propeta na maging propeta. Bata pa lang siya noong mga panahon na siya itawagin na maging propeta. Pagkatapos nito, from chapters 2 hanggang chapter 29 ng aklat na ito ay pinuno ng ating Panginoon ng mga babala ng paghukom sa Juda at sa Jerusalem. Dahil ang mga Israelita ng mga panahong ito, kagaya ng panahon ng propeta Isaías, ay nahuhulog sa iba't ibang klase ng pagsamba sa Diyos-Diyos, and it may not be directly worshiping a different God or an idol, a statue, but they have filled their hearts with idols. Iba't ibang klase ng mga idolo na kung saan ang kanilang puso at ang kanilang pananampalataya ay inilalayo ng mga ito sa ating Panginoong Diyos. So nandun yung babala ng paghuhukom. Pero dito sa ating tinitingnan na chapter at verses, which is included in chapters 30 hanggang 33, sa tatlong kabanatang ito ng aklat ni Propeta Isaías, nandun ang pangako ng pag-asa at panunumbalik na isasagawa ng ating Panginoon sa kanyang mga hinirang. Well, in this case, ito ay type pa lamang, foreshadowing ng mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng bayang Israel, pero nandun yung pangako ng restorasyon. Nandun man ang pangako ng paghatol dahil sa katigasan ng kanilang puso at pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, subalit naroon pa rin ang biyaya ng Diyos na kung saan sa tatlong kabanatang akin lamang nabanggit, 30 to 33, ay nandun yung puno at puspos na pagpapahayag at pangako ng Diyos ng kanyang magiging kahabagan, ng kanyang magiging biyaya sa kanyang bayan. Now, we are in chapter 31, the middle chapter between 30 and 33, na kung saan nandun yung talagang katakot-takot na pagpapahayag ng biyaya ng Diyos sa mga Israelita, and in application today sa lahat ng kanyang elect o sa kanyang mga hinirang. At dito sa ating tinitingnang teksto, dito natin makikita na kung saan ay ipinapahayag ng Panginoon ng may hustong kalinawan ang kanyang pagtataguyod ng tinatawag nating bagong tipan, the New Covenant. Ito ay ginawa ng Panginoon sa panahong ang mga tao ng kanyang bayan ay nasa panahon pa ng lumang tipan, pero mayroon siyang pangako ng bagong tipan. And the goal that we will be pursuing here is to better understand the New Covenant, in order for us to celebrate the Lord's Supper, not just with proper partaking, but with a proper heart. Mahalaga sa ating pakikibahagi sa lahat ng mga kasangkapan ng biyayang itinaguyod ng Panginoon sa kanyang iglesia, na ito'y ating isagawa hindi lamang ng may tamang gestura or gesture, but with a proper heart. And what supposed to be our goal when we are partaking of those means of grace sa worship, sa Lord's Supper, is for us to commemorate, to be reminded on a heart level of how gracious the Lord God is to you and to me. At kung papaanong itong biyaya ng Panginoon ay patuloy pa rin niyang iniaalok sa kasalukuyang panahon para sa mga hindi pa talagang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at hindi pa talaga nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. At ang pinaka talagang ibinibigay o ibinabahagi ng ating Panginoon ni Yahweh pagdating sa kanyang pangangako at eventually sa pagdating ni Hesukristo ay pagtataguyod ng bagong tipan. Ang bagong tipan, ang pangako ng Diyos ng bagong tipan ay patungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung bagay na kailangan na talagang itanim, ipaalala sa maraming Kristiyano sa buong daigdig.
na kung meron mang ipinangako ang Diyos at pangunahing layunin niya kung bakit niya pinapunta dito ang kanyang anak na si Jesucristo ay hindi upang mangako na tayo ay sasagana sa mga material, sa kalusugan, sa karangalan sa panahong ito. Oftentimes, Christians are still deceived that the main purpose of why Christ came is for earthly blessings. And hindi yun ang pinapakita sa atin ng teksto kung bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak na siyang tagapamagitan ng bagong tipan, as we shall see later on. Pero kung titingnan natin yung huling talata ng ating teksto ngayon, sabi rito ng ating Panginoong Yahweh, hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. And this is the point of the new covenant. Nandito sa mga pangungusap na ito, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. The greatest gift of God to His people, ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa sanlibutan, walang iba kundi ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lagi nating tatandaan, our greatest need is forgiveness. Why? Because our greatest need is God, and the only way for us to attain God is for us to be forgiven of our sins. Because the Lord will not overlook, hindi magbubulag-bulagan ng ating Panginoon at hindi siya maaaring nasa presensya ng isang makasalanan, maliban na lang kung ang makasalanang ito ay lehitimo na hindi kumukompromiso sa kabanalan ng Diyos, lehitimo siya na napatawad. So madaling sila kailangan ay napagbayaran ang kasalanan ng isang makasalanan upang siya'y lehitimong makaharap sa ating Panginoon. At yun ang ating susuriin muli. Ito ang ating aalalahanin muli sa ating pagtingin sa panahon na kung saan sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay itinaguyod ng ating Panginoon ang bagong tipan para sa atin. Kaya nga po mula sa ating teksto, ito ang ating mensahe. Ang pangako ng Diyos ng bagong tipan ay ang biyaya ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ang pangako ng Diyos ng bagong tipan ay ang biyaya ng kapatawaran ng mga kasalanan. We'll be looking at this sa isang timeline na kung saan ito itinataguyod pa lamang sa ating panahon ay tinupad na. Pero regardless, ating alamin, ating alalahanin kung gaano katindi ang biyaya ng Diyos para sa ating mga makasalanan, na bagamat hindi tayo nararapat ng katiting man lang na kabutihan mula sa ating Panginoon, ay ito ang ating nasumpungan. Hindi lamang basta tayo pinangakuan, ngunit tayo pinagkalooban na maging bahagi sa mga benepisyo na nakapaloob sa bagong tipang itinaguyod ng ating Panginoon para sa atin, at patuloy pa rin itong iniaalok para sa mga labas pa o nasa labas ng tipan o bagong tipan ng ating Panginoon, kayong mga nasa labas pa ng ating Panginoong Jesucristo na hindi pa talaga sumasampalataya sa Kanya at hindi pa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, kayo ay pinaanyayahan sa pamamagitan ng pagtingin sa paalalang ito ng pagtataguyod ng bagong tipan na kayo ay sumampalataya sa tagapamagitan, nag-iisang tagapamagitan ng bagong tipan. At ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Para sa ating mga sumasampalataya na regardless of how long have you been in the faith, kayo ay pinapaalalahanan, tayo ay pinapaalalahanan kung gaano tayo mapagbiyayang minahal at minamahal ng ating Panginoong Diyos. Dalawang bagay ang nais kong ibahagi sa inyong lahat mula sa tekstong ito. Una, ang pangangako sa makasalanan ng bagong tipan. Ang pangangako sa makasalanan ng bagong tipan. At ang ikalawa, ang pag-aako sa mga kasalanan sa bagong tipan. Ang pag-aako sa mga kasalanan sa bagong tipan. Talakayin natin ang una, ang pangangako sa makasalanan ng bagong tipan. Pansinin natin yung dalawang unang talata ng ating teksto ngayong umaga. Ngayon, ito ay ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ni Propeta Jeremias. At ang ginagawa dito ni Propeta Jeremias ay kanyang ine-echo kung ano ang mensahe na sinabi sa kanya ng Panginoon. In English, ito ay nag-umpisa in verse 31 with "Thus says the Lord." Sinabi ng Panginoon. Sinasabi ni Yahweh in verse 31,
At dito natin makikita yung pangangako sa makasalanan ng bagong tipan. Sabi ng ating Panginoong Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Sa panahon na ito ay sinasabi, nung mga panahon na ito'y anino pa lamang, and that is what the Old Testament is. It is the shadow of the things to come. It is not the point yet, pero ito ay nagpo-point to. Ito ay nagdidirekta tungo sa paparating na pinakamahalaga sa lahat, at yun ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bagamat nakikita natin ito'y direkta na ipinapahayag sa dalawang naging kaharian sa Israel, dahil nahati ang kaharian ng Israel. It used to be a single kingdom, unified kingdom, pero bilang disiplina sa naging pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagkahulog sa maraming kasalanan ni Haring Solomon, nagkaroon ng mga politikal na mga problema sa Israel after his reign, at ang nangyari, nagkaroon ng division. Nagkaroon ng northern and southern kingdom as a discipline of the Lord because of the idolatry of King Solomon. Nagkaroon ng kingdom of Judah, nagkaroon ng kingdom of Israel, nahati rin yung lahi ng Israel. The 12 tribes ay nahati, ang ilan ay nasa teritoryo ng Israel at ang ilan ay nasa teritoryo ng Judah. Pero sa ating pagtingin dito, ito ay nagbibigay anino sa magiging mga tao ng Diyos sa kabuuan ng kasaysayan. Na bagamat sa lumang tipan, ang naging anino nito ay ang kaharian ng Israel at Judah, or Israel, if we'll think of it as a unified kingdom, sa bagong tipan, it is the church. Ito ay pinapangako sa lahat ng mga magiging lehitimong tao ng Diyos sa kasaysayan ng katubusan, or in redemptive history. At ang kasunduang ito, o ang bagong tipan na ito ang kagandahan sa ating Panginoon, upang gawin niyang malinaw ang mga bagay-bagay sa kanyang mga tao. Dinidefine niya ito, ipinapaliwanag niya ito sa dalawang paraan. Ang unang paraan ay sinasabi muna niya kung ano ito, kung ano yung hindi ito, what it's not. And then afterwards, ipinapaliwanag ng ating Panginoon what it is. Ito'y habit ng ating Panginoon. And this is love, not that we love God, but He loved us and gave His Son to be the propitiation for our sins. Dito, it is not like the covenant that I have given to your ancestors. Yun muna. Sa madaling salita, talagang kakaiba itong tipan na ito. Talagang bago ang tipan na ito. Sapagkat hindi ito katulad ng tipan o ng lumang tipan na ibinigay sa mga naunang lahi ng Israel. Paano natin makikitang ito yung naunang lahi? Sapagkat ang tinutukoy dito ay yung mga inilabas ng Diyos sa Ehipto. Ito yung panahon ni Moses noon hanggang sa panahon ng Exodus, na kung saan ang ating Panginoon ay gumawa ng tipan para sa kanila. And this is the Mosaic Covenant, kung tawagin. Bahagi ng lumang tipan. This is the law. Pag sinabi nating law, it was categorized in 3 things. Ang commandment ng Panginoon o yung moral law, the civil law o yung mga law ng bansang Israel, at yung tinatawag nating ceremonial law. O ito yung mga batas na kung saan ay ipinapamandato ng Diyos sa bayang Israel upang maging anino kung paano nililinis ng Diyos o lilinisin ng Diyos pagdating ni Hesukristo ang kasalanan. It may not take away sins yet, but it reminds them of their sinfulness. At the same time, it reminds them that there is a final atonement, a perfect atonement to come. Perpektong pagtubos na paparating. So hindi ito katulad ng kasunduang ito. At ang kagandahan dito, upang makita natin kung gaano katinding biyaya ang ipinapahayag ng Panginoon sa pagpangangako niya ng bagong tipan, ito ipinapangako niya sa mga makasalanan. Kagaya na nabanggit ko 2 weeks ago, if you still remember, when I expounded Isaiah 55, doon ibinanggit yung tipan. At ang tipan bilang paalala, ito yung kasunduang ginagawa ng Diyos sa lipon ng mga tao, pwedeng sa isang tao, sa lipon o kalipunan ng mga tao, na kung saan ang Panginoon lang ang may karapatang gumawa ng mga estipulasyon. At pagkatapos niyang gawin ng mga estipulasyon, yung isa pang party na nandoon sa tipan na iyon, ay walang ibang dapat gawin kundi sumunod.
Hindi sila pwedeng makipag-negotiate, hindi sila pwedeng magmungkahi ng kanilang stipulation. Only God makes the stipulations. Pero sa mga estipulasyon na ito ay naglalagay ang Panginoon, ito ay nilalakipan niya ng mga pangako. Hindi lang basta utos, ngunit ng mga pangako para sa taong involved o mga taong involved sa tipanan na ito. Pero dito natin makikita yung punto na ito'y sa mga makasalanan ipinagkakaloob. Kasi sa verse 33, itong kasunduang ito, a new and better covenant, not like the covenant that the Lord established to the ancestors of Israel. Sinabi niya sa verse 33 ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Ang sabi rito, gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Unang marker na sila yung mga makasalanan, kailangan nila ng kapatawaran. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Pinapangako ng Panginoon ang kabutihan ng bagong tipan sa mga makasalanan. At isa pa, sinabi rin dito ng Panginoon, bagamat para akong isang asawa sa kanila, huling pangungusap ng verse 32, sinira nila ang kasunduang ito. Tinutukoy dito yung lumang tipan. Isipin nyo, para ang Panginoong Diyos ay kanyang ituring bilang kanyang asawa ang isang o kalipunan ng tao, isang bayan o kalipunan ng tao ng mga makasalanan. Kung ating isiping mabuti, kung tayo ay pipili ng ating mapapangasawa, lagi nating iisipin kung ano yung ideal para sa atin. Ano yung mga katangiang nais natin. At ayaw natin ng mapapangasawa that would be a mess. No one wants to acquire a mess, especially in terms of the most important relationship between one human to another. At ito ay sa pag-aasawa. Pero itong relasyon na ito is much greater, mas higit doon sa tinatawag nating pinakamataas na relasyong pangtao. Ang pag-aasawang ito hindi patungkol lamang sa pag-aasawa, sa pag-itan o relasyong pag-itan ng isang tao sa isa pang tao. Ito yung relasyong Diyos at tao. Sa kabila ng pagsira ng mga tao ng Diyos sa kasunduan ng lumang tipan, sa kabila ng pagtrato ng Diyos sa mga taga-Israel bilang kanyang tunay na asawa, sa halip na idiborsyo ng ating Panginoon ang mga taong ito sa kanya na lumabag sa tipan, ang kanyang ginawa ay, sa halip na kayo ihiwalay ko sa akin at ipatapon ko at alsin ko mula sa aking mga kamay, gagawa ko ng bagong tipan. Hindi nyo nasunod yung una, gagawa ko ng bagong tipan. Na kung saan ako'y magpapadala na on your behalf, na hindi makasunod, ay susunod to represent you. At upang kayo'y tunay kong maging asawa, na hindi ko kailanman iwawaglit sapagkat may susunod in your behalf. At mayroon ding magbabayad ng inyong mga paglabag on your behalf. Ganyang katindi ang biyaya ng Diyos sa bagong tipan. The very act ng pangangako ng Panginoon ng ganitong tipan sa mga makasalanan ay makikita na natin kung gaanong hindi natin maabot ang biyaya ng Diyos. To quote the song that we have just sung, Amazing Grace. Anong kasunod? Bakit amazing ang grace? Who saved a wretch like me? At yun ang nakikita natin dito. Oo, pinapangako pa lang. Mahalagang tingnan natin ito sa panahong ipinapangako pa lang, kasi makikita rin natin dito kung gaano katapat ang ating Panginoon, kung gaano katindi ang kanyang integridad. Hindi lamang siya Diyos na gumagawa ng tipan, siya rin ay Diyos na tumutupad nito.
Wala kailanmang tipan o pangako ang Diyos na itinaguyod o ipinangako na hindi niya tinupad. Tayo sa ating buhay ay marami na siguro tayong mga bagay, mga pangako na binitawan na hindi natin tinupad. Ito man ay maliliit na bagay o mahalagang bagay, ito man ay may kinalaman, nangako tayo, nalalabas tayo kasama ng ating mga kaibigan, hindi natuloy, o sa mga significant na mga bagay. Pero ang ating Panginoong Diyos, na hindi naman dapat nangangako ng mga ganitong bagay sa atin, at may dahilan upang hindi siya tumupad sa kanyang pangako. Bakit? Dahil tayo ay sumisira sa kasunduan. Pero siya ay hindi nagdalawang isip na tuparin pa rin ito. Kanya pa rin itong tinupad. Ipinangako niya, tinitingnan natin, pero tinupad niya sa Panginoong Hesukristo nung pagdating niya dito. Kaya ang bagong tipan sa pagpapahayag nito sa kasulatan ay nag-umpisa sa pagdating ni Hesukristo. Because that marks the fulfillment of the promise of the new covenant. Yun ang nagmamarka noon. Pansinin natin yung sinabi dito. Ang bagong tipan hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Bakit? Kasi ang lumang tipan ay may kakulangan. Hindi ibig sabihin nito na hindi perpekto ang Diyos dahil gumawa siya ng isang bagay o nagtaguyod siya ng bagay na may kakulangan. Hindi yun ang dapat maging kaisipan. Just because the Lord established the old covenant with inadequacies, at papaliwanag natin kung ano yung tamang konteksto ng inadequacies na yun, it does not mess up with the perfection of God. Kaya may inadequacies yung lumang tipan, it is because of its purpose. Kaya siya may kakulangan dahil lang layunin ng Diyos kung bakit ito itinaguyod. Kasi hindi natin maaalis na mayroon talagang kakulangan ng lumang tipan, kaya kailangan magtaguyod ng bago. Makikita natin yan sa kasulatan in Hebrews chapter 8 verse 7, kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Mayroon kasi. At ano ang kakulangan ng lumang tipan? Ang lumang tipan ay walang kapasidad na makapagpatawad ng mga kasalanan. Ang kakulangan nito ay dahil sa layunin ng Diyos. Dahil ang layunin ng Diyos sa pagtataguyod ng lumang tipan ay upang idirekta ang mga tao that by looking at the old covenant, that will be the pointer that there is a new covenant to come. Nasabi ng Hebrews 8, a new and better covenant. So kung tutuusin, bagamat ginamit ang lingwahe ng kakulangan, it is not to be taken literally, but figuratively. Hindi talaga siya kulang. Sa tingin lang natin, sa unang tingin ay may kakulangan, dahil hindi makapagpatawad ng mga kasalanan, pero ang Panginoon ay may layunin kung ba't niya itinaguyod dito sa ganoong paraan. Kaya nga sabi ng Hebrews 10 verses 1 to 4 na kung saan ay ang kautusan, the Ten Commandments, at ang mga iba't iba pang bahagi ng kautusan, the civil law, the ceremonial law, na inalis na nung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya na ang naging katuparan. In Hebrews 10, 1 to 4, sabi ro ng kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. It's merely a shadow. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon, kasi bahagi na ang lumang tipan ng ceremonial law. May mga nagiging sakripisyo, pagsasakripisyo ng mga hayop na walang bahid, tupa, kambing, baka, blood of bulls and goats. And let me continue. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong handog, wala na silang aalalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. That's the inadequacy of the old covenant. But it serves as a wonderful pointer of a perfect redemption to come. Perpekto at ganap na katubusan. Ang ipinapaalala ng lumang tipan ay dalawang bagay. Makasalanan ka at ako. Dahil sa tuwing may inaalay sa ceremonial law, ito iniaalay bilang paggunita na makasalanan ng mga tao. May pinapatay na inosenteng hayop para sa kasalanan ng bayan o ng isang individual. So sa bawat pagtingin ng mga tao sa nangyayaring seremonyas, nakikita nila
Yun ay dahil sa kasalanan ko. Pero dahil hindi yun sapat para mapatawad ang kasalanan, may isa pang paalala yon. Darating ang panahon na yung isinakripisyo na hayop na yon at yung pagsasakripisyong ginagawa regular na mga pare, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon ay titigil dahil darating ang ganap na katubusan. Hindi man ito maging literal na tupa, pero siya ang magiging kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero itanong natin sa ating mga sarili, nararapat ba talaga tayo na pangakuan ng Diyos ng bagong tipan? Lalo na sa ating paggunita maya-maya lamang ng pagtataguyod ng ating Panginoong Jesucristo ng bagong tipan, sa ating pagdampot ng mga kasangkapan ng banal na hapunan, sana alalahanin natin hindi tayo nararapat na pangakuan ng Diyos at tuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng bagong tipan. Hindi tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako ng bagong tipan dahil nararapat tayo, pero dahil yun ang katangian ng Diyos. Siya ang Diyos na may integridad, hindi nagbabago at tumutupad sa kanyang mga pangako. Lahat ng ito ay tungkol sa Kanya. Kung titingnan natin ng Ezekiel 36, sinabi yun doon ng Panginoon na sa kanyang pagtataguyod ng bagong tipan, ginagawa niya yon upang maitaas at mabigyang hustong kalawalhatian ang kanyang pangalan na kung saan ay nasisira ng dahil sa mga kalapastanganan ng kanyang bayan. But nonetheless, sa pagpupursige ng Panginoon na ang kanyang sarili ay maluwalhati sa pamamagitan ng pagtubos sa mga di nararapat na tao, tayo ay napaulanan ng mga benepisyo ng pagpaparangal ng Diyos sa kanyang sarili at pagluluwalhati ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang ipinangakong bagong tipan. At dito natin makikita, kung titingnan natin buong kasulatan, talagang ang ating Panginoon, pag may sinabi siya, may ipinangako siya, talagang kanyang tinutupad. Isa na sa mga halimbawa dito ay nangyari nung malapit ng pumanaw si Joshua, na siyang ginawang kapalit ng ating Panginoon sa pamumuno ni Moses sa bayang Israel. In Joshua 23:14-16, ito ang sabi, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Walang pinalampas ang Diyos sa mga pangako niya na hindi niya tinupad, at patuloy pa rin ang pagkilos ng Diyos sa ganitong paraan sa bawat pangako niya na hindi pa natutupad. Kaya tayo ay may kumpiyansa at dapat palaguin nito ang ating pananampalataya na kung ang Panginoong Diyos ay hindi nagdalawang isip na tuparin ang bagong tipan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling anak, lahat ng hindi pa natutupad ng mga pangako ng Diyos ay tiyak niya ring tutuparin. Because that is the nature of God. And that is one of the things na kailangan ma-remind tayo sa ating pagtingin at pagdinilay-nilay sa bagong tipan through the Lord's Supper. That the Lord fulfills all His promises. The Lord is faithful and great is His faithfulness. Ngunit, sinabi rin doon ni Joshua, ngunit tulad ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh. Maaari niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasuntuang ibinigay niya sa inyo at kayo sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo. Kailangan nating tandaan, dahil tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako, nangako din ng Panginoon na may nakaambang kaparusahan sa mga hindi tutupad sa mga estipulasyon ng tipan na kanyang itinataguyod. At sa bagong tipan, ito ang estipulasyon niya. Ang magsisi ng ating mga kasalanan at sumampalataya lamang kay Jesucristo. At hanggat hindi kayo
sumasampalataya para sa mga kinakausap ko ngayon na hindi pa o nagdadalawang isip pa o ilang beses nang narinig ang Ebanghelyo ngunit hindi pa talaga tumutugong apirmatibo, habang pinalalampas nyo ang pagkakataon na kayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging bahagi ng bagong tipan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, inyong pinalalala at ito'y pinangako ng Panginoon, inyong pinalalala sa inyong sarili ang magiging kaparusahan sa inyo ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Kung may pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtugon sa panawagan ng bagong tipan, mayroon ding nakaambang parusa at pangako ang Diyos sa mga hindi tutugon ng apirmatibo sa bagong tipan. Ang bagong tipan is way better than the old. Tugunin nyo nawa ang paanyaya ng Diyos na kayo maging bahagi ng tipan na ito. At tayo bilang bahagi ng bagong tipan ng mga mananampalataya na kasama sa estipulosyon at ang mga biyaya at benepisyo ng bagong tipan ay tayo bigyan ng kanyang espiritu in Ezekiel 36. At sa pamamagitan ng espiritong ito at buhayin ng ating patay na espiritu, pagkalooban tayo ng pananahan ng banal na espiritu ng Diyos na kung saan tayo magiging sensitibo at magkakaroon tayo ng hangad, itatanim sa ating puso na sundin ang kautusan ng Diyos. Hindi upang maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ngunit bilang ebidensya, resulta, bunga ng kaligtasang ipinagkakaloob sa atin sa bagong tipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi dito, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. At sa halip na tayo ay magpatuloy sa ating paglakad na naggagawa at sumasamba sa ating mga ginagawang Diyos-Diyosan sa ating puso, tayo ay pinangakuan in Ezekiel 36 na ito'y lilinisin. Na ang ating magiging Diyos talaga ay ang ating Panginoong Diyos. At hindi na natin kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh. Bakit? Dahil lahat ng mga nasa bagong tipan ay mayroong pagkilalang personal at relational na pagkilala sa ating Panginoon. It's not merely informational knowing, but it's relational. Dahil yun ang ginagawa sa bagong tipan, tayo ay ipinagkakasundo sa Diyos. Kaya dito, anuman ang katayuan ng buhay ng isang mananampalataya sa bagong tipan, sabi dito, ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Regardless of your status or your privileges in this earth, if you're in the new covenant by way of repentance and faith in the Lord Jesus Christ, you relationally know the Lord. Not just informationally, may tunay kang pakikisama. Ipinagkasundo ka sa Diyos. Kaya nga sabi ni John Owen, ang bagong tipan ay dapat na itatag sa mga pangako. Kung ikukumpara sa mga pangako ng lumang tipan, hindi lamang ito mas mabuti kaysa sa mga lumang pangako, kundi tunay na ang pinakamahusay na ibinigay ng Diyos kailanman. It is not only a better covenant, but it is the greatest thing that the Lord had given to mankind, had given to His people. Yan dapat ang impact sa atin ng pangangako ng Diyos sa atin ng bagong tipan. Kasabay ng paalala ng pangangako ng bagong tipan ay ang ating pagpupursige na tayo ay humihingi ng tulong sa biyaya ng Diyos na ang kanyang mga kautusan ay ating maisagawa. Not to be self-righteous, not to be justified by those works, but to be sanctified further. At unti-unti tayo maging kawangis ng Panginoong Hesus sapagkat ito'y bahagi ng mga inilaang layunin ng Diyos sa kanyang pagtataguyod ng bagong tipan. Pero tingnan natin yung ikalawa, ang pag-aako sa mga kasalanan sa bagong tipan. Kung nakita natin ang pangangako sa mga makasalanan ng bagong tipan, tingnan naman natin ang pag-aako sa mga kasalanan sa bagong tipan. At bagamat maaaring ilan sa inyo ay magtakasan mo nakuha, pastor, yung pag-aako. Bakit hindi na lang ang point ay ang pagpapatawad sa mga kasalanan? Kasi bagamat hindi direktang sinabi sa mga talatang ito yung salitang pag-aako, pero later on we shall be reminded na ang ginawang paraan ng Panginoon upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at hindi na ibilang sa atin ng Diyos ang ating mga kasamaan ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na si Hesukristo na sa kanyang pagkakatawang tao ay nagsilbing umako
ng ating mga kasamaan, umako ng ating mga kasalanan. Ngayon kung titingnan natin mabuti, lahat ng mga nakapaloob na mga benepisyo o pribilehiyo sa bagong tipan ay nakaangkla dito sa bagay na ito. Kasi nung ipinangako dito na magiging kalakip ng bagong tipan, ang pagtatanim sa ating kalooban ng kautusan, ang pagsusulat dito sa ating mga puso, ang ating relasyon ay magiging tunay sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi na natin kailangang himukin ng isa't isa, kilalanin mo ang Diyos dahil meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na hindi na natin kailangang aralin ng Biblia, hindi natin kailangan magpalago sa ating kaalaman tungkol sa Diyos. Ang konteksto nito sa salitang pagkilala is relasyonal. Kailangan pa rin nating suriin ang kasulatan, makisama sa Diyos sa pamamagitan ng pagdinilay-nilay sa kasulatan at sa pananalangin upang mapagyaman pa itong relasyon na ito, itong pagkilala na ito. Pero lahat ng mga pangakong ito ay dito nakaangkla. Sinabi sa atin sa pamamagitan ni Propeta Jeremias at ito'y mga salitaan ng Diyos. Sapagkat, at mahalaga yung salitang sapagkat, because, paano mong makukuha lahat ng benepisyong ito? Paano mo makikilala ang Diyos at magkakaroon ng relasyon sa Kanya? Paanong ang kautusan ay hahangarin mo sa halip na tinitingnan mo siya bilang pabigat sa iyo at ganoon ang mga hindi pa naliligtas kay Jesucristo, ang tingin nila sa kautusan ng Diyos ay mabigat. Pabigat. Kaya walang hangarin ang isang labas kay Jesucristo na sundin ng kautusan. At kung magkaroon man siya ng hangarin, ang kanyang hangarin ay baluktot. Kagaya ng mga Pariseo, bagamat may hangarin silang sundin ng kautusan ng Diyos, ang kanilang nais sila makita at tingnan ng tao. Sila ang purihin, which is crooked, kagaya ng pagkakasala, sapagkat ito'y kasalanan din. Ang hangarin na tayo ang maluwalhati, ang nakawa ng Diyos ng kaluwalhatian para lamang sa Kanya ay isa ring kasalanan. Kahit ito'y magmukhang maganda sa paningin ng tao. Pero lahat ng mga benepisyong ito sinabi dahil patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Ba't kami hangad ngayon? Kung ikaw ay mananampalataya na Jesucristo, hindi ka man perpekto, we can argue that dahil pare-parehas tayo na wala pa sa estado ng perpeksyon o kaganapan. Pero bakit hangad mo na sundin ang kautusan? Kahit ito'y malaking hamon sa iyo at sa akin. Bakit nais mong sumamba? At sana narito ko ngayon kung ikaw'y sumasamba dahil gusto mong kilalanin pa relationally ang iyong Panginoong si Yahweh. Ba't kami mga ganong hangad sa iyong puso? Bakit ka bahagi ng iglesia ng Panginoon? Bakit ka nagsisikap na makapaglingkod sa Kanya at ilaan mo ang iyong buhay sa kahit anong aspeto ng buhay mo para maluwalhati siya? As imperfect as it may be, from time to time, but you are really striving by God's grace. Why? Ba't mo gusto yun? Na ano man ang estado ng iyong buhay, nais mong mabuhay para kay Yahweh, para sa Diyos. Lahat ng iyon nakaangkla dahil ikaw ay pinatawad. It all starts with God forgiving you and me. It starts with God canceling the debt. Inalis niya yung utang natin laban sa Kanya. At dito natin makikita, itong pagkilos na ito ng Diyos ay Kanya lamang at Kanya. Wala tayong iniambag sa ating kapatawaran. Pinatawad tayo ayon sa malaya at individual na pagkilos ng Diyos. Lahat ng ito ay siya ang nagtaguyod, siya ang nagpahayag, siya ang nagkaloob. Alam nyo, bago tayo humantong sa Jeremiah 31, sa dalawang huling talata ng Jeremiah chapter 30, ito ang sinabi ng ating Panginoon sa Kanyang salita. In Jeremiah 30 verses 23 to 24, ang puot ni Yahweh ay parang bagyo. Parang nag-aalimpo yung hangin na hampas o hahampas sa ulo ng masasama. Hindi magbabago ang matinding puot ni Yahweh hanggat hindi niya na isasagawa ang kanyang balak. Mauunawaan ninyo ito sa mga araw na darating. Narinig niyo yun? If you have your Bibles with you, pwede niyong puntahan, mas maganda. Jeremiah 30, 23 to 24. Anong sabi doon? Hindi magbabago ang puot, ang galit ng Diyos sa atin
bilang aplikasyon, hanggat hindi niya na isasagawa ang kanyang balak. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay ang pag-aalis ng puot ng Diyos laban sa nagkasala. Kasama yun o bahagi yun ng pagpapawalang sala. Yung tinatawag nating expiation and propitiation. Pag propitiation, ito ay ang pagpapalubag loob ng galit ng Diyos sa makasalanan. Bakit? Kasi may pinarusahan on our behalf. Pag expiation, ito ay ang paghihiwalay ng kanyang kasalanan sa nagkasala. Kagaya ng lumang tipan, meron tayong term na scapegoat. Ang scapegoat ay kinuha natin sa ceremonial na kung saan bilang pagpapahiwatig ng gagawin ni Kristo sa bagong tipan, ang isang walang bahid na hayop, kambing, ay dadasalan ng pare at doon ay ilalatag ang kasalanan ng bayang Israel at ito'y papaalisin sa bayan. At doon siya papaalisin doon sa tipo na siya ilalakad, yung hayop na yun ilalakad hanggang sa mahulog sa bangin para talagang hindi na bumalik. Ito ay pagpapahiwatig ng paghihiwalay ng kasalanan ng isang sasampalataya kay Hesukristo ng kanyang mga kasalanan dahil ito ay inangkin, inako. Kaya yun yung term ang pag-aako sa mga kasalanan sa bagong tipan. Yun ang ginawa ni Hesukristo upang mapalubag ang puot ng Diyos laban sa ating kasalanan at upang maihiwalay sa atin ang penalty ng ating mga kasalanan. Ang puot ni Yahweh parang bagyo. Yan ay dapat ay kinatatakutan. Parang nag-aalimpo yung hangin na hahampas sa ulo ng masasama. Ngunit hindi magbabago ang matinding puot ni Yahweh hanggat hindi niya na isasagawa ang kanyang balak. Tapos biglang Jeremiah 31. Ipinahayag ang balak ng Diyos, ang pangako ng Diyos. At sa panahon natin, na isagawa na ang balak na ito. Tanawin mong matindi at pinakadakila sa mga biyayang tinanggap mo na inako ni Hesukristo ang mga kasalanan mo. Yan ang pinakamatinding biyaya na dapat natin ipinagpapasalamat. Yan ang punto ng hapag ng Panginoon sa ating pagdiriwang. Lahat ng ito'y pagkilos ng Diyos. Siya ang nagplano, siya ang nagpadala kay Hesukristo. Sabi nga ni Jonathan Edwards, wala tayong naiambag sa ating kaligtasan maliban na lamang sa kasalanan na nagdulot ng pangangailangan nito. We contribute nothing to our salvation except for the sin which made it necessary. At dahil sa pag-akong ginawa ni Hesukristo, ang anak ng Diyos, na siyang tagapamagitan ng bagong tipan. In Hebrews 9:15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Ano nga ulit yung ipinangakong walang hanggang pagpapala ito? Kapatawaran. That's what makes salvation eternal. At hindi sinabi ng teksto, nakakalimutan na ng Diyos ang ating kasamaan dahil ang Panginoon ay nagkaka-amnesia or dementia later in life. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin ng kakalimutan dito ay sa konteksto na hindi ko na ibibilang sa inyo. I will not count it against you. Parang tayo, itong kalimutan dito is not used literally but expressionally. As an expression, parang tayo. Pag kami humingi ng tawad sa atin na talagang tayo sinserong nagpatawad, isa sa mga nagiging expression natin to assure the person asking for forgiveness that we have forgiven them is this: kalimutan mo na yon. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na natin naalala. Ang ibig sabihin nun na hindi ko na ibinibilang yun laban sa'yo. I don't count it against you anymore. Why? Because our sins, it were counted against Christ. Na bagamat hindi siya nagkasala, inako niya ang ating pagkakasala upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. And that is what occurred. Kaya nga nung sinabi ng ating Panginoong Hesus, which we shall be partaking later, ang pagtataguyod niya ng banal na hapunan ito, ang sabi niya, Matthew 26:26-28, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at tapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi,
Kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. And to go back in Hebrews 9:15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. It is through the death of Christ that those who are in the new covenant are forgiven by God. Wala nang iba. Ito eksklusibo. Ang benepisyo ay eksklusibo para sa magsisisi at sasampalataya. Ngunit ang alok ay inclusive. It is being offered to all. At kung ikaw hindi pa sumasampalataya, damhin mo ang panawagang ito ng Panginoon para sa iyo. Natanggapin mo ang alok ng bagong tipan ay kayo maging kabahagi nito sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong kasalanan at pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. At para sa ating mga sumasampalataya na before we partake of the Lord's Supper, alalahanin nating mabuti na tayo'y pinatawad and it cost God His very best and His greatest for us to be forgiven. That's the cost. Ganyang kadakila ang bagong tipan na hindi lamang ito ipinangako at tinupad para sa mga makasalanan, ngunit ibinigay para sa mga makasalanan ang pinakadakila ng Diyos. God's best was given to purchase sinners, for sinners to be forgiven. At yan ang tinanggap mo at tinanggap ko. Sa ating pagdampot ng mga kasangkapan, itanong natin sa ating mga sarili na may pagdinilay sa mga bagay ng bagong tipan. Paano ako dapat mabuhay sa aking pagpapatuloy na lingkod ni Hesukristo? How should I live my life? How should we live our life? How should we function as a church built on the new covenant, which is the new and better covenant? At sana ay tayo magsama-sama at magkatulong-tulungan, magkapare-parehas ng sagot ng ating maging buhay bilang mga nakatanggap ng pribilehiyo ng bagong tipan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang paglimot ng Diyos o hindi na pagbilang sa atin ng ating mga kasamaan sapagkat ito'y inako sa bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo. Sana ang ating maging layunin is the really chief end of men, and that is to glorify God and to enjoy Him forever. Yun ang inaasahang pinakasama rin ng bunga dapat natin bilang mga tao na nasa bagong tipan. Sana mga bagay na ito yung makatulong sa atin, magdagdag sa ating kapayapaan at kagalakan as partake of the Lord's Supper, at sana magdala sa atin ang mga bagay na ito ng biyaya at kapayapaan. Samahan niyo po ako sa panalangin, tayo magpasalamat sa Diyos bago tayo makibahagi sa banal na hapunan. Kami po ay nagpapasalamat to aming Panginoon sa paalala ng bagong tipan. Tunay nga ng iyong kabiyayaan ay pinagkakaloob mo sa amin sa pamamagitan ng mga benepisyo na nakapalakip sa bagong tipan na ito'y walang maliw at walang pagdududa mong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala mo sa iyong anak na si Hesukristo bilang siyang tagapamagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan upang mapatawad ang aming mga kasalanan. Magkaroon kami ng tunay na pakikisama at relasyon sa iyo at magkaroon kami ng mga hangaring pangkabanalan nang dahil sa iyong banal na Espiritu ay nananahan sa amin at patuloy kaming nililinis sa aming mga Diyos-Diyosan. Sana Panginoon ay kami tumugon bilang mga mananampalataya mo sa bagong tipan sa paraang kami ay magpupursige na ikaw ang aming luwalhatiin at kami magalak sa iyo magpakailanman. At para sa mga narito at maaaring nakarinig ng mensahe sa kung ano mga kasangkapan, Panginoon, sana ay himukin mo sila, tipuin mo ang kanilang puso na sila magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya lamang sa aming Panginoong Hesukristo. Sana muli kami kumain at uminom para sa aming ikalalago at hindi sa aming kahatol, para sa kapurihan po ng iyong pangalan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastor, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.